More people are leaving New Zealand than ever before. In the year to August, 134,000 people departed Aotearoa. Akala natin ang New Zealand parang paraiso na masarap tirhan. Malinis, tahimik at puno ng tupa. Pero sa likod na napakagandang imahe na yan, may matinding problema. Nauubos na mismo ang mga taga New Zealand. Napapangiwi na ang mga Kiwi. Tito John's TV. Kapag nag-ikot ka raw sa Wellington ngayon, makikita mo ang mga saradong tindahan, bakanting mall at mga taong parang pagod na sa buhay. Noong 2024 pa lang, mahigit 130,000 New Zealander na ang umalis. Ito'y record-breaking. Most Kiwis leaving head to Australia. 53% in the year to March went to the lucky country. Dahil hindi nila kailangan ng visa pa Australia, karamihan ay doon piniling lumipat. Bukod sa mas malaki ang sahod, sa kapareho nilang trabaho, mas affordable ang tirahan, mas mura ang bilihin kumpara sa New Zealand. Ang mga kabataan nila na mga skilled at educated, ayun, nag-cross lang ng Tasman Sea. Sa loob ng isang taon, 134,000 ang umalis na Kiwi. Pero may 110,000 naman na bagong migrants ang dumating. Napupunuan pa rin ang kailang populasyon. Pero yun nga lang, hindi na mga Kiwi. Ang mga pumalit, galing Pilipinas, China, Pacific Islands at naku po, eto ang delikado kapag dumami pa, ang India. Sila na ngayon ang bumubuhay sa ekonomiya ng New Zealand. So bakit nga ba umaalis ang kanilang mga mamamayan? Simple lang, mahal mabuhay sa sarili nilang bansa. Kahit mataas ang sahod sa New Zealand compared sa ibang bansa, mapaparay ka sa cost of living. Mahal ang bahay, renta, utilities, transport, kaya kahit 80,000 New Zealand dollars ang iyong sahod o may katumbas na 2.6 milyong piso kada taon, hindi ibig sabihin malaki ang natitira. Sabi nga ng isang Kiwi, mahal niya ang kanyang bansa pero love can't pay the bills. I've made a live in a tent. Oh, really? Do you want to talk about it or? Housing prices, like government putting money into things that aren't necessary, whereas there's other things necessary, like keeping it local, you know. Noong taong 2000, ang presyo pa ng bahay 3 beses lang ng average income. Pero ngayon, 10 beses na. At kung magre-renta naman, 26,000 pesos hanggang 30,000 pesos kada linggo. Sobrang bigat sa bulsa. Ang median age ng New Zealand ngayon ay 38. By 2035, isa sa 5 tao doon ay senior citizen na. Ang birth rate mababa, 1.6 kids kada nanay. Kulang na kulang para mapalitan ang population. Ang ibig sabihin habang tumatanda ang bansa, wala nang bagong Kiwi na pinapanganak. Kaya ngayon mga migrants na lang ang bumubuhay sa New Zealand. Sila ang dahilan kung bakit may pagkain sa grocery at may nag-aalaga pa sa matatanda. Pero pati sila, ramdam din ang hirap. Hindi kalaki ang sahod, mataas na gastusin at maigpit na competition sa tirahan. Ang pinakamalaking export ng New Zealand, hindi dairy, hindi alak, kundi tao na mismo. 30 to 40% ng mga bagong graduate ang umaalis sa loob ng 3 taon, gaya ng mga doktor, engineer, IT professionals, samantala nag-i-invest lang sila ng 1.4% ng GDP sa research, kumpara sa 2.4% ng Australia. While Lydia is in Christchurch finishing her engineering degree, but they'll likely be together in Australia soon. It's a trade-off. Do I want to have that love, culture? Ang New Zealand ay mukhang moderno, pero marami na palang mga kalsadang parang 90s pa. Madalas brownout sa malayong bayan at 15% ng bahay para nakakonect sa prime water. Walang maayos na tubig. Sa public transport naman parang multo. Minsan meron, madalas wala. Infrastructure budget, 4% lang ng GDP. Kalahati lang ng China o South Korea. Kaya marami na nagsasabing mas praktikal na lang lumipat sa Australia dahil mas malaki pa sweldo ng tubero doon.
Kung magpapatuloy ang ganito sa New Zealand, baka pagdating ng 2035, bababa na ang working age population. Mas kaunting manggagawa, mas maraming pensioners, at mas kaunting magbabayad ng buwis. At kung walang aksyon, permanent labor shortage, slow decline, at unti-unting pagkaubos ng mga tunay na Kiwi. Halos 30% ng New Zealand ngayon ay foreign born na. Hindi ito tungkol sa lahi o galit. Tungkol ito sa tanong na sino pa ang magpapatuloy ng kwento ng mga Kiwi kung wala nang natitirang Kiwi. Ang New Zealand ay paraiso pa rin naman, tahimik, maganda, mapayapa. Pero kung walang tao, paano magiging bansa? Kailangan nilang magtayo ng mas murang bahay, magtaas ng sahod, ayusin ang sistema at mag-invest sa kinabukasan. Ang bansa pwedeng mabuhay kahit walang pera, pero pag naubos ng tao, pati kaluluwa ng bansa, goodbye. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli.